Naalala ko po, tuwing dumadako po ang Kapaskuhan, yun po kasi yung mga panahon na, actually, December po kasi ang birthday period po ng aking, marami sa amin. So ako po ni Nikki, kami po ni Mrs. December 4 ako, so December 19 siya. And marami rin po sa mga kamag-anakan namin, November. So mga halos tatlo po sa mga relatives ko, birthday November. So from November pa lang hanggang sa makarating na po ng Disyembre, puro na po kami kainan. Kainan kami ng kainan. And naalala ko, yun din yung period, consistent na rin po na dahil sa, for whatever reason, actually tumataba naman din talaga, nakakataba, pero yung sumasakit yung tiyan. Kasi doon ko na-realize na hindi lang siya issue na, minsan isip ko kasi baka napanis yung nakain, di ba kasi dahil depende po sa pagkakaluto, minsan madami kasing kumakain na rin, nakakain. Yung pala hindi, yung tinatawag na empacho, yung hindi ka natutunawan. And ang madalas, since kapag ka hindi ka natunawan, ang nangyayari, kailangan tumigil ka muna sa pagkain. Tama? Kailangan you take it slowly, and as you go slowly, saka na ulit babalik yung gana ng pagkain. And then I realized po na kung paano rin yung ating mga lupang katawan, ganun din po yung ating mga spiritual na pagkain ng salita ng ating Panginoong Diyos. It really mirrors po yung ganung klaseng experience na madalas, kapag po tayo ay nagmamadali sa ating pagbabasa, pagme-meditate, or yung ating daily devotional understanding of God's Word, madalas po yun, hindi natin naiintindihan, nagkakaroon tayo ng spiritual na pagka-impatyo. Kung saan sumasakit lang ang ating mga buhay nang hindi po nagkakaroon ng tamang pag-absorb po ng ating mga kailangan maunawaan. At ito po yung importansya na kailangan natin makita sa ating buhay Kristiyano sa kalagitnaan ng pagharap natin sa lahat ng mga maaaring mangyari sa atin sa panahon na mula sa una at huling pagbalik ng ating Panginoon Jesucristo. So, narito po tayo sa panahon kung saan naroon na po tayo sa pang third cycle nitong ating pag-aaral sa Revelation. Kung maalala niyo po, yung first cycle is yung lahat ng naganap dito sa lupa, kung saan naroon ang 7 iglesia, at kung saan pinakilala ni Kristo kung sino siya, at siya'y nagpahayag sa kanila. Yung pangalawang cycle po is yung 7 seals, naalala niyo po yun? Yung 7 selyo, kung saan ang lahat ng mga mananampalataya ay maapektuhan, pero 1/4 lamang. 1/4 lamang. Symbolically saying na bagamat merong dilubyo or tribulation na mangyayari dito sa lupa mula sa una at huling pagbalik ng ating Panginoon, yung lahat ng yon ay makakaapekto sa hindi karamihan ng mananampalataya. 1/4 lang ang maapektuhan. Pero malaking bagay na rin yun. Tama po ba? 1/4 pa rin ang naapektuhan. Pero dahil sila ay selyado ng Espiritu Santo, sino man sa kanila na makatatagpo ng kamatayan sa tuwing meron pong dilubyo, ay sila po ay pupunta sa langit at sa dambana ng Diyos kasama ng ating Panginoon Jesucristo. So yun po yung garantisadong mangyayari. And yung ikatlong cycle, which is kung nasaan po tayo ngayon, is yung 7 trumpets naman. Tama? So sa 7 trumpeta naman, ito ay nagsisimbolize naman po ng paghuhusga o yung tinatawag na judgment of God, because God Himself is still wrathful sa kasalanan ng sanlibutan. Pastor, pwede po ba yun na at the same time God is sealing the believers so that they can go to heaven after they die, but at the same time He also still expresses His wrath over this earth? Yes, because God is both merciful and just. He is severe at the same time merciful. So lalabas sa magkaparehong period is, as we understand our eschatology, patuloy po yung pagpabibigay ng mga trompeta, o yung tinatawag na lahat ng pagpapahayag ng paghuhusga ng Diyos. Trumpet is obviously in reference to Joshua, yung sa wall of Jericho. So the trumpet, the 7 trumpet. Pero it's basically every event na nagja-judge ang Diyos dito sa lupa. And lately po, ano lang po yung naranasan natin, yung oil crisis. Dati may pandemic.
Susunod niya, may rumors of war. So regardless kung ano po yun. Ang bottom line lang po is merong judgment, and yung sa cycle na ito na pinag-uusapan natin, 1/3 ng mga di mananampalataya ang maapektuhan. And Pastor, ano ibig sabihin ng 1/3? Obviously, may maapektuhan, okay? But at the same time, makikita natin na mas maraming mga di mananampalataya na naapektuhan. According dun sa understanding natin ng symbolism noon, 1/4 sa di mananampalataya, 1/3 sa mga, 1/4 sa mga mananampalataya, tama? 1/3 sa di mananampalataya. So anong mas malaki, 1/4 or 1/3? Oh, paulit-ulit na tayo dun, ano? So may memorize nyo na. Okay, yung 1/3. So in short, bagamat nagsisil ang Diyos sa mga di mananampalataya, nagja-judge ang Diyos sa mga di mananampalataya, yung epekto nito, yung lahat ng dilubyo, mas marami pa rin sa mga di mananampalataya. Pero hindi exempted ang mga mananampalataya sa lahat ng kaganapan. Ang nangyayari lang ay kapag sila ay naapektuhan o naapektuhan ng mananampalataya, pag sila ay namatay, diretso na silang langit. Okay? Pag sinabi nating langit, ito yung intermediate state kung saan ang ating Panginoon Kristo ay nakaupo ngayon, ascended into the heavens. Siya ay nakaupo sa trono, kasama ng Ama, ng Espiritu Santo. Okay? So, na-discuss na rin po natin yan. Now, pagdating po dito sa 7 trumpets na nagkalikduhan kami ni Pastor Olan dito, ang nakasulat kasi 7th trumpet, hindi 7 trumpets. So, 7 yung trumpeta, nandun na tayo sa pang-anim papuntang ikapito. Okay? Pero bago po tayo dumako sa 7, meron po tayong interlude. O merong ipinasok si John, kasi puro dilubyo, puro trumpeta, puro wrath, puro judgment. May pinasok si Juan na interlude. Pag sinabi natin interlude or break, interlude is a break. Nanood po ba kayo ng Sound of Music? Okay. So, nag-ano na naman ako, no? Nag-off character. Napanood nyo, no? Okay, di ba, sa pagka nanood kayo ng Sound of Music, merong interlude, o yung kalahati ng pelikula bago ipalabas, tutugtog muna. So, ganun to po yung nangyari dito sa third cycle. Bago pumasok yung 7th, naglagay muna si John ng interlude. At napakahalaga ng interlude na ito sapagkat this is a way for John to again encourage the believers that they're going to persevere until the end. That in the midst of living between the first and second coming of Christ, the church's mission to bring the gospel to the nation, we can securely and assuredly know that we can advance the gospel because our Lord Jesus Christ is the one advancing it. That we can preach this gospel, Him crucified, and call everyone to faith and repentance. So yung part 1 po, i-discuss natin and i-preach natin this Lord's Day morning. Yung part 2, sabi ni Pastor Olan, ako na rin mag-preach. So next week, I'll be preaching the part 2. Yung part 1 po is about an angel in a little scroll. So mag-focus lang po tayo, may anghel. So sa pagitan ng 6 and 7 trumpet, may anghel. At yung may anghel, ay may little scroll. So let's focus on the symbolism on that. But on the second part, we'll focus na doon sa mismong trompeta o yung 2 witnesses na magbibigay sa atin na encouragement to preach the gospel. But at the same time, what do we mean when we say that meron na pong 7 trumpet? So sa part 2 po natin pag-uusapan yun. And that would complete the entire cycle and would lead us to the next section naman po, which is the 4th cycle, yung Revelation 12 to 19. So kung mapapansin nyo po, matatapos natin ang Revelation. Okay? So, before siguro delving into all of it, as we learn God's Word, hear God's Word, let us ask again the Holy Spirit for His guidance to understand these things. Let us bow our heads and let us pray. Our dear Heavenly Father, we understand, O God, that it is only by the work of the Holy Spirit when your Word is being preached and when your gospel is being heralded. We know, O God, na ang Espiritu Santo lamang ang magbibigay sa amin, O Diyos, ng pangunawa. At kaya nga, dalangin namin na sa tuwing kami ay magpapahayag ng salita, na hindi kami umasa sa aming sariling katalinuhan, kundi mapagpakumbabang lumapit and patiently understand na Ikaw, O Diyos, ang nagbubukas ng aming isipan, Ikaw ang nagbubukas ng aming mga puso, at Ikaw ang nagko-convert sa amin. Hayaan mo, O Diyos, na sa pagkinig namin ng iyong salita ay maunawaan namin, manampalataya kami.
at magsisi. Ito ang aming samad dalangin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay. Meron tayong mga katanungan na nais natin sagutin at yun po yung ating pinaka 3 points po dito po sa ating bulletin. Number 1, sino po yung anghel at ano ang kanyang purpose? Number 2, what are the 7 thunders? Oh, pastor, teka, trumpeta. No. Within the section of the trumpets, meron pong thunders. Thunders meaning pagkulog. Tama ba? Thunders is kulog. Pagkidlat kasi yung lightning. So pagkulog, okay? May pagkulog. Merong 7 pagkulog at ang tanong po sa atin na kailangan natin sagutin ngayong umaga, bakit kailangan lihim? Okay? Bakit kailangan lihim? And pangatlo, ano yung scroll na kinain ni Juan? Obviously, hindi literally kinain ni John yun. Pwede rin naman kinain niya talaga. Pero of course, that symbolism would be what? Ano yung pinatutungkulan ng scroll? Bakit siya bittersweet? Bittersweet, naiintindihan natin na masarap pero mapakla, mapait. Ayun, bittersweet. Okay? At ano naman ang ibig sabihin nito sa kabuuan ng iglesia ngayon? Okay, sa una, sino yung anghel? Well, gumagamit ang Panginoong Diyos ng mga anghel bilang mensaghero ng kanyang ebanghelyo. Sa tuwing siya ay may i-reveal, okay? And the whole book itself is about a revelation, singular. Merong idinadivulge o merong ipinakikilala o merong sinasabi. So, kapag gumamit ang ating Panginoon Kristo ng anghel, yun po ang task, to reveal. So, a messenger, kaya nga po pag sinabi natin angel and messenger, isa lang po ang meaning nun sa Griego. So, the angel reflects na meron pong mensahe ito mula sa ating Panginoong Kristo. Jesus sent His angel as a messenger to John. So, mula kay Jesus, may anghel, papunta kay Juan, at si Juan po yung nagsulat. Ganun po yung proseso. So, si Juan, ang tagasulat, hindi diretsyong masasabi natin na ang ating Panginoong Kristo ay nakipagtagpo kay Juan, kundi lalabas may anghel, may mensahero. Yun po yung ating inaaral ngayon. And ang ginawa ni Juan ay sinulat lamang niya yung mga kailangan niyang isulat para makilala ng bawat mananampalataya sa lahat ng panahon kung ano ang mangyayari pagkatapos ng ating Panginoong Kristo ay mupo sa dambana ng Diyos Ama. So what will happen between the first and second coming of Christ, kompleto na, sinulat na ni John. And that's the real purpose of the book. Para hindi na tayo mangamba. Hindi na tayo magkaroon ng pag-aagam-agam na, baka lahat tayo mapuksa. Hindi po. Settled na. Sinulat na ni John. At ang anghel po ang nagbigay sa kanya. And the plan is nanggaling sa Diyos Ama. At ang Diyos Ama ay nakaupo doon at ang ating Panginoon Kristo ay kasama niya. At yun yung slain lamb. Naalala niyo pa po. So ang ating Ama ay nasa trono, kasama niya ang dambana at naroon sa trono ng langit. Ang purpose ng anghel is maging mesensero ng ating Panginoong Diyos. And some may have concluded po by the scholars speculating na baka yung anghel ang ating Panginoong Kristo. No, let's take the position po na ating Panginoong Kristo yung slain lamb na nandoon sa trono, yung anghel ay pinadala, so anghel talaga siya, na kumausap kay Juan. And this seems na kapag po pinag-uusapan natin, ang ating Panginoong Kristo ang nagre-reveal, pero gumamit siya ng anghel para i-reveal ito. At ito po yung ating link. So, mula sa Ama, ang ating Panginoon Kristo, anghel, si John. So, ilan na? 4 na. Ama, anak, anghel, si Juan. And finally po, 5, ang iglesia. Kasama tayo. So, yun po yung link of revelation na sinasabi natin. Na kapag pinag-uusapan po, yung lahat ng ito'y mula sa triune God natin, Ama, Anak at Espiritu, ipinahayag ng anghel, special message, special revelation kay John. But at the same time, sinulat ni John, tama, bilang scripture para sa atin, at yung scripture na yun po yung ating binabasa ngayon. Malinaw po? Kaya siya ay espesyal na revelasyon para sa atin. Isinulat na siya. So, Pastor, maghihintay pa ba kami ng anghel para merong pong magsabi sa amin ng special revelation? Sagot. Hindi na, kasi lalabas, sabi ni John sa dulo, pag may anghel man lumapit sa iyo at may dinagdag o may binawas, tama? Wala na.
Kaya po sinabi yon. Kasi ito, sinabi na lahat kay John. Again, ini-emphasize ko, yung anghel, sinabi na kay John at sinulat na ni John sa banal na kasulatan, kaya kompleto na yung hawak nating revelation. Now, the angel brought to him, with him, a little scroll. So, medyo malabo sa atin yung konsepto ng scroll. Kasi yung scroll, wala na ngayon. Meron tayo notebook. Pero ang scroll po is yung malaking parchment. Either po gawa sa paper or gawa sa animal ng skin. Either way, malaki siya, nire-rolyo siya. So, pag nire-rolyo siya, pag sinabi mong i-reveal mo yung laman, kailangan mong i-roll yung scroll. I-roll yung scroll. Pag niro-roll mo yung scroll, unti-unti mong nakikita kung ano yung mga nasa loob ng scroll. So that's the point. So kaya siya scroll because it reveals something unti-unti. Yun po yung point. Little, which may bearing kasi lalabas, specific lang siya. May specific. Ito yung mamaya matututunan natin. But bottom line, yung scroll and little scroll, regardless kung ano man po yung size, it doesn't matter. Sinasabi nung iba, baka ang nangyari, itong little scroll na ito rin yung, naalala nyo sa Revelation 5, mayroon pong binigay na scroll kay Jesus. And then, ito po yung scroll na inopen. Yes, so ito po yung scroll na inopen sa dambana ng Diyos sa Revelation 5. And the scroll represents what? It represents the unfolding of God's plan or the events taking place in the last days. In short, kahit nung panahon pa ni John, alam na ng ating Panginoong Jesucristo kung ano mangyayari. There's always been a debate kung alam ba ng ating Panginoong Jesucristo kung kailan siya muling darating, tama? Kasi sinabi niya noon siya'y nabubuhay pa na walang nakakaalam maliban sa kanyang ama. Tama? So di ba, yun ang nangyari. So, yun yung kanyang veiled glory. Pero dito lumalabas, unfolded na. Yun yung sinasabi ni John. So, in any understanding of yung deficiency na, sabihin, hindi pa kompleto, wala pa sa kamay ng Diyos yung lahat na mangyayari. Ang sinasabi nito, hindi. Alam na ng Diyos ang lahat na mangyayari. So in short, alam na niya kung kailan ka tatanggap. Alam na niya kung kailan ka mahuhulog. Alam na niya kung kailan ka mabubuhay, kailan ka mamamatay. Lahat ng aspeto ng yon, alam na ng Diyos. Nasa plano na. Nakasulat na, nakadrawing na. At lalabas ito po yun. It is the unfolding of God's plan for all the things that will happen in the last days. And this scroll, okay, kasama na yung 7 seals na pag-usapan na natin. And when they are fully open, they reveal to us the final staging point between the end of the age and the consummation of the age to come. So, kung maaalala nyo, sa 7 seals, pagdating ng 6 seals, nagunaw ang mundo. Kinuwento ko po sa inyo, naalala nyo po. So, nagunaw na ang mundo. Pagkatapos nun, may great silence. Pagkatapos po nun, humarap na sila sa judgment throne ng ating Panginoon Jesucristo. So, yun po yung nangyayari. So, palapit na po tayo kasi nasa 6th trumpet and 7th trumpet na tayo. So, dito, sa interlude, pinakilala ulit sa atin na may anghel na may little scroll at pinaalalahanan tayo muli na kung saan mang aspeto ng period between the first and second coming of Christ, huwag tayo mag-alala. Yun po yung point nun eh. Tayo mag-alala. Ang lahat na mangyayari ay na-unfold na. Alam na ng Diyos. Walang lihim, walang sekreto sa bagay na yon. Malinaw po yun? So, yun yung little scroll. Now, between the seal of God's plan unfolding and the trumpet of judgment blasting, there appear to be another set of 7 put into motion. And the angel carrying the little scroll took an oath between the land and the sea. Medyo weird yun, ano? Medyo madetalye po tayo ngayon. Okay lang po ba? Feeling ko hindi tayo abot ng... Hindi, lalagpas na tayo. Okay? Kaya wag po kayong maglala. Wag nyo na pong isipin ko ano oras. Okay? Alright. So, lalabas po. Mahaba-haba tayo. So, lalabas dito, aside from the 7 seals, may 7 trumpets, may 7 thunders. Nang anghel na ito, carrying a little scroll, took an oath between the land and the sea. Ano ibig sabihin? Lumalabas, the places are those that are affected by the calamities and the judgment that coming out from the seals and from the trumpets. And lalabas,
The angel, so ulit, ang symbolism is yung lahat ng apektuhan ng calamity ng 7 seals and 7 trumpets, yung anghel tumayo doon. Dala niya yung 7 scrolls, yung scroll, yung little scroll niya. And nagkaroon ng roaring like a lion. And importante po yun. Roaring like a lion, like a sound of a thunder. And the angel then is commanded not to write it down, but to keep it to himself. So merong sikreto. Sorry, kaya off siya. Kasi kala ko, Pastor, it's a revealing. An unfolding of God's plan. It's a scroll. And yet, nung tumayo siya sa seas and the lands, and nung, kumbaga, hovering over all the seals of judgment and trumpets of wrath, lalabas, merong secret. Yon. So, yung secret. Instead, ang lalabas, pagkatapos noon, idedirect na tayo ng attention natin sa 7th and the last trumpet. But what does it mean? Thunder. The thunder in the Old Testament testify to us the terrifying nature of the law when God Himself speaks His word. Kaya nung nasa Mount Sinai ang ating Panginoon Diyos, nagta-thundering kasi nagsasalita ang Diyos. Kaya kung maalala nyo, yung bayang Israel, natakot sila at nakiusap sila sa kay Moses at sa mga elders na wag mo nang pakausapin at sa amin na ng diretso ang Diyos, kayo na ako mausap. Parang ganon. Tapos kami na lang ang kakausap sa iyo. Because when God speaks like a thunder, He speaks His judgment, and everyone who is His creation will always feel fear. We read this na merong rumblings and thundering nung nasa foot of Sinai ang ang bayang Israel where God reveals His law. Now the roaring lion on the other hand naman, so yun yung thundering. Yung lion itself symbolizes for us prophetic judgment. In short, when God speaks His law, so yun yung thunder, lion yung naging symbolism. In short, yung lion has some sense na hindi lang ito judgment, but a prophetic one. Pag sinabi natin prophetic, what would occur in the future? Kasi prophetic nga, tama? What will unveil in the future. The roaring hand is what Amos speaks of God's terrible judgment when he wrote, "For the Lord does nothing without revealing His secret to His servants, the prophet. The lion roar, who will not fear? The Lord God has spoken, who can but testify?" And if this represent God's judgment, kung yung scroll ay na-open na, and yet may roaring and may thundering, and there is some sense na, this speaks about God's judgment and wrath. Bakit secret? Yun po yung pinaka-difficult. Actually, pag binasa nyo yung buong chapter na to, yun yung pinaka-key issue. Bakit may sekreto? Okay. So, again, I always say, ito pong lahat ng preaching natin from Revelation are my study of Dr. Kim Riddle-Barger. I also read Dennis Johnson's book, Triumph of the Lamb. So, ito specifically from Dr. Kim Riddle-Barger. Now, this is his comment. Dr. Kim Riddle-Barger considers that the whole nature of the book of Revelation reveals things from God, number one. But he sees this as a paradox wherein John is commanded to keep this particular revelation a secret. Yet we are reminded an important doctrine of Scripture. So again, why reveal? And why reveal everything and yet keep this a secret? Primarily because we are not God. To differentiate between God knowing everything and us depending on the knowledge of God, that is the point of the symbolism. That while God reveals everything that we need to know, He does not owe us any explanation if He does things that He alone knows. Nakuha niyo po ba yun? It establishes the sovereignty of God. Na lumalabas, bagamat tayo ay pribilehiyo na makilala natin yung mga bagay patungkol sa Diyos, still it should not make us boast, but instead it should humble us because there are things that we will never know. Sabi po sa Deuteronomy 29:29, the secret things belongs to but the things that are revealed belongs to us and to our children forever, that we may do all the words of this law. So while there are things revealed to us, some remain secret, for we cannot know God as God knows, and let us settle to what God reveals to us and trust them sufficiently to reveal His will to us. But what is the purpose of keeping it secret? Now, Riddle-Barger points out in verses 6 to 7, which reads,
that there will be no more delay, but that in the days of the trumpet call be sounded on the seventh angel, the mystery of God will be fulfilled, just as He announced to His servants, the prophet. Meaning, that while we know that God will return, our Lord Jesus Christ will return again second time, minabuti ng Diyos na bagamat alam natin na may tribuleyo, alam natin naman na ililigtas tayo, hindi pa rin natin pribileyong malaman yung exact time na babalik siya. Ulitin ko po, this reinforces yung sinabi ni Jesus dun sa gospel, you will never know the time. Kasi yung po siguro yung, okay, bakit ba importante kailangan malaman natin kung kailan? Kasi, one, excited. Pangalawa, para makapaghanda. Para masabi natin na pwede ako magpatumpik-tumpik ngayon, tama? Tapos pag malapit na, saka ko na lang aasikasuhin yan. Lately po, sa bahay, kasi pumapasok po ako ngayon, mai-share ko lang. Ang dami ko tuloy hindi nagagawa sa bahay kasi pumapasok po ako nga sa trabaho eh. So yung lahat ng nasa isip ko, ako, hindi ko pa ito nagagawa. So hindi, sige, next week na lang. Kaya lang wala namang next week eh. Dahil technically, pumapasok na po ako araw-araw. Kasi may nature po tayo bilang mananampalataya na magpabaya. And to train us to godliness, this secret of not knowing when is really for us. To train us to godliness. Para matuto tayong magpasakop sa kalooban ng Diyos, magpakumbaba, at matuto tayo na magtiwala at maging pasensyoso sa Diyos. Tama po ba? Yun po yung trust noon. And lalabas po ang isang bagay lang na ginarantiya ng Diyos sa atin. So, hindi natin alam kung kailan. Tama? Pero isa lang ang garantiya. Pag dumating ang ating Panginoong Diyos, pag dumating siya, let's say whatever time it is, pag dumating siya, lahat ng bayan sasabihin, sakto ang pagdating mo. Walang delay sa nangyari. Tamang-tama yung panahon. So yun yung point nito, na makita natin at magtiwala tayo na bagamat hindi man natin specific alam kung kailan, lahat tayo ay magpupuri sa Diyos sapagkat kung siya ay dumating na, it would always be the perfect time. Malinaw po ba yun? And it encourages us on our daily understanding of our own tribulations. Tama po ba? Lord, kailan ba? Abril na. Kami po ni Nikki naghihintay hanggang ngayon kung kami ba'y lilipad sa US o hindi. Hindi na namin alam eh. Actually, personally, hindi ko na alam kung makakalipad kami o hindi. Abril na. Hindi pa rin namin alam. And doon ko naiintindihan, ako nga talaga, patience really is a virtue talaga in the Christian faith. Kasi hindi ka maghihintay kung hawak mo ang lahat ng bagay. Pero dahil hindi mo nga hawak ang lahat ng bagay, matututo kang maghintay. The symbolism is I would say proper for us to understand na kapag dumating ang Diyos, para talaga siyang trompeta. Nabalitaan ko si Pastor Olan trompetista pala. O, di ba? Ang kagandahan sa trompeta, rinig na rinig mo. Tama? Distinct siya yung trompeta, yung sound itself. Hindi siya string, but it's more of a wind. Okay. 1 Corinthians 15 po ang inaalud. Okay? Even Paul understands this. John already revealed it to us. But 1 Corinthians 15, it reads, 51 to 53, and let me read it. Behold, I tell you a mystery. We shall all not sleep. We shall be changed. In a moment, in a twinkling of the eye, at the last trumpet. Kaya po yung seventh trumpet, nagkaroon ng interlude para maintindihan natin na kapag nag-sound na yung seventh, darating na ang ating Panginoon. And yung trumpeta na yun is a twinkling of an eye, but a moment. Big sabihin, halimbawa ako nabuhay ng 48 years old na ngayon. May mabubuhay ng 68 years old, may mabubuhay ng 78 years old. Kung let's say dumating ang ating Panginoon ngayon, tama? Ang sasabihin naming lahat, ang bilis lang. Hindi bilis yung time. It's not about the time.
Hindi yung, ang bilis niyang dumating mula sa langit, nakapag-travel siya mula dito. No, ang bilis lang would be, who would have thought, ganun lang kabilis ang nangyari. Pag tumatanda ka, pag nakikita mo yung mga anak mo, lagi mo sasabihin, yung mga yan, dati, ang babata pa niya, takbuhan na takbuhan. Tapos pagka lumaki na parang, asa na ang panahon? Yung po ang point. Lumipas ng mabilis yung panahon. Kaya nga, in the twinkling of the last trumpet, all of us will confess, ang bilis lang. This is it. For the trumpet will sound, and the dead shall be raised imperishable, and shall be changed. For this perishable body must be put imperishable, and this mortal body must put on immortality. And this is the general resurrection of the dead. Ibig sabihin, yung pag nagtrompeta na, which is tamang-tama yon, gugunawin po ang sanlibutan. Darating ang ating Panginoong Jesucristo, kasi lalabas po sabay-sabay yun eh. For sure, hindi pwedeng magunaw ang sanlibutan na wala pa ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi pwedeng dumating ang ating Panginoong Jesucristo na hindi ibig sabihin magugunaw ang sanlibutan. Yung paggunaw ng sanlibutan, pagdating ng ating Panginoon sa Kristo, yung pagtunog ng trompeta, yung pag-resurrect ng dead, lahat yun sabay-sabay. Mangyayari yun. And alam natin, bilis lang. So yun po yung sinasabi. And we will go to this topic next time na lang kasi mapiprem ko po. Okay? So, i-discuss natin siya sa 2 witnesses and the 7th trumpet. Okay? Then let's move na lang, verses 8 to 11. And then the voice I have heard from the heavens spoke to me, saying, Go, take the scroll that is open in the hand of the angel who is standing between the sea and the land. And so I went to the angel and told him that to give me the scroll. And then he said to me, and ito na yung nag-zoom in na dun kay John. And he said to me, Take and eat. It will make your stomach bitter, but with your mouth it will be sweet and honey. So I took a little scroll from the hand of the angel and ate it. And it was sweet as honey in my mouth. But when I eaten it in my stomach, it made me bitter. It was made bitter. And I was told, you must prophesy again about many peoples, nation, languages, and kings. So, again, the scroll is the revelation. It contains in it the secret. Hindi pwedeng sabihin ni John yung kung kailan. Kasi hindi rin naman pinasulat. Pero yung kabuuan ng revelasyon, kailangan pa rin sabihin ni John. And this is now the message of the gospel as we read it from the book of Revelation. Kasi lalabas, yung bittersweet, kinain niya is symbolism of the word of God that was revealed here. He meditated and he still needs to reveal it to us as God's people to the church. So we go now to the church. So we are done answering to the first two questions, and then let us proceed answering to the third one. What was the scroll John 8? Why was it bittersweet? And what does it now mean to us as a church? Okay. So this scene alludes to the events described to us by the prophet Ezekiel. The angel asked the prophet to eat the scroll. Eating and chewing means to internalize. So the very point of the revelation was first to encourage John. He was in the last part of his days in his life. It has been ascertained na nasa Patmos siya under arrest and dun dumating yung revelation. It was meant to encourage John. However, it was not only meant to encourage John, but also to encourage the whole church. Tama? And that was the point of the revelation. So that anything that will happen sa atin will not say na, tagal naman ng Panginoon dumating. Hindi, alam na natin na mabilis lang. So the Word of God revealed to us, and it was revealed to us so that all of us can internalize. One of the things kung bakit yung revelation ay mahirap basahin, because it was meant to be internalized. Meron po ba sa inyo nagsabi na, gusto natin ng evangelism sa ating mga kamag-anak? O anong gusto nyong librong pag-uralan? Revelation. Parang hindi yata makatwiran yon. Tama po ba? Siguro maganda mag-John muna tayo. Kami ngayon, which is kung may interesado po sa inyo, nag-aaral po kami sa Remelville, ang pinag-aaralan namin Book of Romans. Di ba? Medyo malinis. Di ba? Nakahanay. Medyo madaling pag-usapan. Pero wala nagsabi pag-aralan natin ng Book of Revelation. Para kanino yung Revelation? Para sa pagmamature ng buong church. Mabagal na pag-internalize. Awa naman ng Diyos, wala pa namang inaantok sa inyo, sa akin nakikita, awa ng Diyos. Mahaba na rin, pero matatapos na po tayo. So, this was meant to be internalized.
Yung lahat ng nakasulat dito is ganito because hindi siya pwedeng easy reading. Hindi mo siya babasahin para maantok ka sa pagtulog mo sa gabi. Hindi pwede ito doon. Ito ay kailangang aralin ng masigasig na pag-atensyon natin. At nagpapasalamat tayo sa Lord's Day, nagagawa natin ito with our time. This was the purpose of John's 18. John, as the messenger of God's final plan in the last days, has been given to himself to receive it, but at the same time, later on, he was commanded to preach it to the nations. And what is this message that he was to speak? What is the nature of this message? Well, the message is bittersweet. It is sweet for those who believe, but it's bitter for those who will receive its judgment and wrath. Ulitin ko po, pinag-usapan na natin kanina, di ba? Sa 1 Corinthians 1:10, tama? Yung foolishness ng message doon sa mga perishing. But to those who are being saved, this is the power of God. Tama? Same message, pero yung effect is magkaiba. Merong bitterness doon sa mga magre-receive ng wrath ng judgment ng Diyos, but there is comfort that those who will be saved will receive from it. Now, comfort, but not in a sense na, again, ulitin ko lang, na exempted tayo doon sa tribulation. Comfort because alam natin na kapag ka namatay tayo through this tribulation, diretso tayo sa sinapupunan o sa bosom ni Abraham o doon sa tinatawag natin na intermediate heaven. Kasama natin na ating Panginoon Kristo. Kaya siya comfort. Okay? That there is a twofold nature to this. That the message shows us both the mercy and the veracity of God. That He is severe. That the gospel message has a twofold nature of God's law and gospel. That this message reconciles believing believers to God but also comes to us in judgment, exposing our misery and sin brought to us by the law. Kaya pag nagbabasa tayo ng law, kahit nagbasa tayo ng salita ng Diyos, pag ini-exhort tayo na sundin lahat ng mga bagay na sinasabi doon, it still invokes in us an understanding na, Lord, I cannot do this on my own. Kaya po natin siya ginagawa. So that we understand that through the law, we understand that we will be able to be sent to the gospel for our salvation. At the same time, in a different sense, the same gospel message condemns unregenerate sinful men, women who rejects God's law and continually rebel against it and God. This is why, for John, the message is sweet in his mouth, but bitter in his stomach, because some will remain unrepentant despite the sweetness. Kasi, pag tinignan niyo po, lahat tayo makasalanan. Walang exempted. Lahat ng pinanganak kay Adan makasalanan. Pero, lahat ng biniyayaan ng pananampalataya will accept the message as sweet. Tama? Pero meron pa rin ng mga makasalanan na sapagkat hindi sila mga hinirang, walang pananampalataya, will rebel with the same sweet message. That's why it becomes bitter. Naintindihan niyo po? Kaya siya bitter. Kaya minsan, alam niyo po, sa assessment niyo po sa inyong mga kamag-anak, ikaw lang ang nandito, okay, fine. Ikaw pa lang ang masasabi mong nag-aaral ng salita ng Diyos. Meron kang ina, may kapatid ka, meron kang extended family. Tatrato mo ba silang pantay-pantay na basta lahat sila pahayagan mo ng salita ng Diyos? Lalabas, it's not wise. You will witness to the same gospel message, but you will nurture those who are receptive to it. And paano mo malalaman yon? You preach to them the same message gospel, the wrath of God, the law and the gospel, and those who are turned into it, yung mga lumalambot ang kanilang mga puso sa mensahe na yung ipinapahayag, yung po lamang ang tunay na mga hinirang. Doon mo siya malalaman. Ako po sa aming pamilya lang ang nagpunta ng Reform, kaya po sa tingin nila ako lang ang weird. Kasi ako lang. Actually, sa family din ng side ng wife ko, elder po yung buong family, possibly coming from the leadership of the church. Siya lang, saka ako eh. Hindi ibig sabihin na mas magagaling tayo bilang mga reform, walang ganon. Ang sinasabi lang is, ganon talaga eh. Hindi lahat. Pero at the same time, we understand na we proclaim the same message, and every time we
sensitively, no? So, it requires then patience na, mas receptive to. Pag nagkukwento ako about providence, nagkukwento ako about understanding na ang Diyos ang nagliligtas, sovereignty ng Diyos, yung mga ganon, mas receptive siya. Alam mo na ang Diyos ang gumagawa sa puso ng bawat isa. So, huwag kang maghinawa. Huwag kang mawala ng pag-asa. Kasama ng panalangin, alam natin na sila ay ililigtas ng Diyos sapagkat kung sila ay tunay na hinirang, sila ay makakapakinig ng salita at sila ay tatanggap. Okay? So, this is the kind of message that John brought us in this book. And this is the message we as a church must bring to the nation and to the end of the world. Kaya nga pag pinansin nyo, you must prophesy again about many peoples, tama? Nations, languages, plural po kasi yun, and kings, plural ulit. Okay? So kaya po yun yung sinasabi dyan. Jesus himself declares that the gospel of the kingdom will proclaim throughout the whole world. As what? Not so that yung message lang na yon ang sasabihin natin, lahat kasi sila tatanggap. Hindi. It will serve as a witness. Ang pag sinabi mong witness, same message, pero pwede nga mangyari, blessing sa iba, condemnation sa iba. And laging ganon. Blessing sa mga mananampalataya, condemnation sa mga di mananampalataya. But it's the same message. But the point is clear. It is a witness to the world that our Lord Jesus Christ has already come. Wala nang ibang mensahe. Wala nang ibang paraan ng kaligtasan. Wala na rin masasabi na pag-asa sila kung sila ay sabihin, hindi, hintayin ko na lang yung susunod na Jesus, susunod na Messiah. Kapatid, wala na po. Kaya po, meron certain sense of finality yung revelation. Kaya siya singular. It's a revelation. Wala nang iba. This is the revelation of the kingdom, serving as a testimony to all the nation. And this is the final sign. Minsan inisip natin, Pastor, ano pa ba ang kailangan kong malaman? Si Donald Trump ba ay magkakaroon ng pagbubukas ng Strait of whatever? Wala, hindi ako masyado na, updated ako ng konti, pero hindi na ganun ka-political. Whatever po yun, kasi nagbabago-bago yun eh. Will that be the sign? No. The gospel preached to the nation is the final sign. Wala na tayong ibang hinihintay, mga kapatid. Kaya nga pag iniisip natin, ano pa ba ang kailangan programa? Ano pa ba ang kailangan natin gawin? Ano pa ba ang kailangan natin matutunan bilang iglesia? Wala na po. The gospel must be proclaimed, and that's the only program and the ministry of the church. Gagawin natin until the end of the age. Hanggang katagpuan na tayo ni Kristo. Sabi ko nga lagi, kakamatayan ko na to. Tama? Hindi na to magbabago, mga kapatid. We're in this together through sickness. Parang kasal na ito, parang wedding na to, parang marriage na ito. That's it for us. This is what John receives as a mission. And in turn, that's why it is important for you to be taught, maturuan. Because in turn, this is the only message that you yourself will be a missionary for. The church's mission is to bring the same message of the gospel as a testimony to the nation. This bittersweet message will come to us a message of reconciliation. Wala naman pong iba makapagbibigay sa sino mang mga makasalanan na makapagpapanumbalik sa kanila, sa relasyon, sa nag-iisa nilang tagapagligtas at sa iisa nilang manlilikha. Wala na pong iba. Tayo lamang yon. And of course, it would be still a message of condemnation to some, but and either way, it is still the message. And this, we will suffer the consequences of persecution and even death. Because in the midst of the great tribulation, the mission of the church to proclaim the gospel, even the whole world will come against us and will attack us. Jesus said, and you remember this word, a servant is not greater than his master. If they persecute me, they will persecute you. But if you keep my words, they will also keep yours. So lalabas po, ito po yung ating pag-asa. Ito yung ating, sabi nga, ito yung ating understanding. Hindi naman sa maswerte, pero wag po tayong maging masyadong, tawag dito, high-minded. Hindi ko naman maswerte, pero parang ganun po yung point eh. Wag, compared to others, nasa Pilipinas po tayo, nakakapag-gather pa nga po tayo eh. Malaya tayo eh.
So wag nating isipin na i-take for granted itong privilege na ito. Because there are other periods of time and other places wherein they're being persecuted for the exact same message that we're proclaiming right now. And let us consider that the high privilege to bring this message to the whole world. Tertullian from the early church reminded us that the blood of the martyrs is the seed of the church. This message will not be squashed. They have tried 2,000 years already, and still the message remains clear, remains the same, and it's still the same message that saves. Still the same message you hear. Tama po ba? And still the same message that makes this church grow. That's why, in the final beatitude, Jesus encourages us, "Blessed are you when others revile you, persecute you, utter all kinds of evil against you falsely on my account, but rejoice, be glad." Kaya po, magtataka ka, pinapatay na yung mga early Christians, parang lalabas, hindi sila natitinag because they have heard John's revelation. They now know the scroll of the message. They stand by it knowing that they can rejoice. Sabi nga ni Jesus, "Rejoice, be glad, for your reward is great in heaven." Ano man yung kahinatnan ng ating buhay dito sa lupa, kahirapan man, dilubyo man, kapansanan man, kasakitan, at kahit pa kamatayan, huwag nating isipin na lahat ng ito ay para sa ating kababaan. Hindi po. For great is our reward in heaven. For so they persecuted the prophet who were before you, you will be persecuted as well. But God promises na yung kanyang pagbalik will always be in haste. Again, let me remind you, there was no delay at all. All of us, pagdating natin sa trono ng langit, hindi natin sisisihin ang Diyos, "Lord, ang bagal mo naman." Ang lagi natin sasabihin, "Purihin ka, Panginoon, sakto ka sa iyong providensya." And we are reminded again that when He kept secret the seven thunders, we know that when the final trumpet sounds, we will all resurrect from the dead, and we will come to the judgment throne of heaven, and we will be clothed in the righteousness of our Lord Jesus Christ, and we will enter the new heavens and to the new earth. And that is the vision and the glorious vision that John wants us to understand. In conclusion, let us bring the message of God's kingdom to the sick and dying world, and may the Lord continue to sustain us in the midst of great suffering and persecution. Let us all bow our heads and let us pray. Our dear Heavenly Father, we accept this message knowing na yung binhi ng pananampalataya, O Diyos, ay binagawad mo lamang sa lahat ng iyong mga anak. Kaya nga dalangin namin na sa tuwing ang iyong salita ay na-expose sa aming harapan, naririnig namin ang Ebanghelyo, ang pagliligtas ng aming Panginoon Kristo, alam namin na hindi ito mawawala, hindi sa mawawalang bisa, kundi alam namin, O Diyos, your purposes will remain. That is why we understand and we accept, O God, na kung kami man ay dadaan sa anumang dilubyo, pag kami ay tribulation, O Diyos, sa suffering, alam namin, Panginoon, na ito'y sang-ayon na sa iyong mga plano, sang-ayon na sa iyong mga tinakda. Ngunit alam namin, O Diyos, bagamat hindi man namin alam kung kailan ka darating, alam namin, O Diyos, na pagdating mo, O Diyos, ang lahat ng mga bagay ay mapapawi na. At alam namin, O Diyos, ang pag-asa namin ay sa iyo at sa iyo lamang. Salamat po at sa umagang ito at sa hapong ito, sa lahat ng iyong pinahayag sa amin. Sa dakilang pangalan lamang na iyong anak, ang aming Panginoon Kristo. Amen.